Hello guys, welcome to my vlog, RR vlog, my life after I lost my only child, Ray, at 1 o'clock. Lunch ko lang, so dito muna ako sa neighborhood. Nice weather. It's only 62 degrees. Sunny siya, kaya pwede tayong maglakad-lakad dito sa neighborhood namin. Kamusta na kayong lahat sa buong mundo, sa lahat ng mga nakakapanood ng video ko? Anyway, I'm from Virginia. I was doing this video kasi I lost my daughter like 2 years and 7 months now. She's my only child. I'm trying to help myself para mag-get over ko yung loneliness and sadness ng buhay namin. Kaya ito, isipan kong mag-vlog instead. I'm a hairdresser, and right now I don't have client right now. Maganda kasi ang weather. Anyway, look at the tree. Tingnan nyo yung tree ngayon, ang gaganda, no? Kasi ano na siya, fall na siya. But it's not officially the fall kasi not until, oh yeah, that's true, October na pala. So ang ganda ng itsura niya, oh. Yan ang itsura ng fall dito. Kasi palamig na, actually malamig na, pero sunny naman, tsaka na-handle ko pa yung lamig, kaya pa. Ganito lang, nag-lunch kasi ako, so para makapaglakad-lakad muna bago may another client pa akong coming anytime soon. I mean this afternoon. So habang may time pa, maglakad-lakad muna dito at maka-exercise muna kasi naging tamad na ako since that thing happened to us. Hindi na ako katulad ng dati na very active akong exercise. Ngayon pagka depende na sa mood ko, but pinupush ko pa rin yung sarili ko kasi alam ko namang hindi magandang hindi ako mag-exercise. Anong mangyayari sa buhay ko kung hindi na ako gagalaw? Kailangan ko maglibang, kailangan ko pilitin yung sarili para mabuhay, dahil dito sa Amerika wala namang libre dito. Hindi uso yung nasasaktan pa tapos yung bills dire-diretso. So anyway, look at the leaves, bumabagsak na siya lahat, pero ang ganda niya actually. Look at that, ang ganda. Ganito dito maganda, kaya lang pagka bumagsak na lahat yan, ang next namang feeling mo is very sad kasi wala nang mga dahon. So parang ghost town na dito pag bumagsak lahat yung mga dahon na yan. Ganun talaga dito. Anyway, good thing last weekend we had chance to go to Ocean City, pero day trip lang, hindi na kami nag-i-stay sa mga hotels because madali naman din kami maboard, plus sobrang mahal ngayon ng mga hotels. Usually nag-aas lang kami ng favor doon sa pamangkin namin na kung pwede kaming kuhanan ng points niya kasi meron siyang timeshare, but actually kung hindi niya kami kukunan ng points and cash, may bayad pa rin kahit pa paano, but it's not like a full payment. At least may konting, may discount naman siya. Actually it's not konti, it's a big help. Kaya nagpapasalamat ako at meron kaming maas ng kahit pa paano. Pero syempre hindi naman tayo pwedeng
mag-take advantage all the time. Kailangan naman, syempre kailangan din nila yung mga points na yon. So at least once in a while lang, hindi yung all the time na isipan namin mag-aas kami. Syempre hindi naman pwede yun. Kakahiya din kahit na mabait naman yung bata, but still nakakahiya pa rin. Anyway, kasi otherwise ang mga hotel ngayon pag mga especially pag holidays, at saka depende sa location, talagang hindi bumababa sa 500 ang per night. Imagine niyo, sobrang mahal na ngayon talaga. Hindi na namin ma-afford yung lifestyle dito. Kung minsan talagang wala kaming choice kung hindi manahimik, kasi sa pagkain na lang sobrang mahal na. Kaya yun yung mga actually problema namin dito. Katulad nyo rin dyan kung saan man kayo right now. I know the whole world is suffering dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin. Kaya nakakalungkot dahil yun nga, sobrang mahal. Kaya nga kami right now we're thinking about what we're gonna do, kasi talagang magre-retard kami ng early, pero talagang ang buhay dito is hindi madali. Parang ang sarap-sarap lang tingnan kami sa picture, kasi ang ganda ng tanawin, ganda ng environment, ganda ng bahay mo, ganda ng sasakyan mo, pero yung trabaho mo talagang pukpukan. Hindi pwedeng ano ka lang happy ka lang. Talagang work ka, wala kang magagawa kundi talagang magtrabaho. Kaya minsan ang mga tao they rather na wala silang mortgage, nagre-rent na lang sila ng mga room, lalo na yung mga taong they are not planning to stay here. Syempre kung saan sila mura, dun sila. Totoo naman yun, kasi hindi naman ganun kadali ang magbuhay din ng outside ng bayan natin. Ang kagandahan lang kasi pag lumabas ka ng bayan natin, natututo ka sa buhay. Marami kang natututunan, pero napakalaking pagtitiis pag kailangan talagang mag-sacrifice. Hindi pwedeng ano ka lang yung bubulaga lang yung mga bagay na yan, mga gamit mo. Hindi yun ganun kadali. Talagang paghihirapan. Kaya like I said, magkakaroon ka nga ng anything dito. Wala namang wala namang imposible dito kung tatrabahuhin mo talaga. Kaya lang talagang magtatrabaho ka ng trabaho, hindi yung pabanjing-banjing na trabaho. Kaya nga yung mga tao dito minsan they gonna get tired, kasi lalo na pag winter time na nagkakukod-kod ka pa ng yelo sa sasakyan bago mo magamit yung sasakyan mo. So talagang it's not easy. Anyway, like I said, winter is coming, kaya magiging sad na naman itong buhay ko dito. But anyway, talagang ganun ang buhay. Wala tayong choice. Anyway, like I said, nagkaroon kami ng chance na umalis ng weekend dahil ganun na lang kami ngayon. Di na kami nagpa-plan. Para bang yung plan, ayoko nang, hindi, inalis ko na yan sa vocabulary ko. Gusto ko na lang kung makaisip kung ano yung feeling mo, do it. Kung hindi mo feel, then don't do it. Ganun na lang. Kaysa naman sa magpaplano ka, tapos mahirap kasi magplan. Minsan, depende kasi sa mood mo, lalo na sa mga situation namin.
Hindi kami katulad ng dati na very flexible. Ngayon, parang everything is you have to consider. Lahat-lahat, ang daming kailangan i-consider. Not like before. Kala ko noon, mas mahirap kasi may anak ka. Ang dami mong kailangang i-prepare. Ang dami mong kailangan yung ano ba, lagi kang takot na, wag na lang, kaya hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin dahil nga sa may anak ka. Gusto mo unahin yung mga bagay na yon. Yung pala, kahit wala ka na palang anak, mas mahirap pa. Kasi ibang paghihirap naman yung nararamdaman namin. Plus, syempre, yung nangyari naman sa amin, talaga namang very traumatic yun. Kaya, wala kaming choice.